So alam niyo naman po siguro yung topic na gusto kong talakayin at syempre itong mga nakakaraang araw nagkaroon ng parang halos sunod-sunod na mga trahedya lalong-lalo na sa kalsada. So ang tinutukoy ko rito is yung mga nangyari sa isa sa NAIA, and then yung isa naman is dun sa may NLEX, actually sa SCTEX sa may bandang Tarlac, yung pagkakaroon nga ng mga hindi inaasahang pangyayari when it comes sa mga banggaan, ano po. And in today's video, ang tatalakayin natin is yung mga basic safety tips lang naman na para sa akin, masasabi kong opinion ko, pero I would like to share it to you para at least kahit papano makaiwas tayo sa disgrasya sa kalsada. Basic lang naman ito, kadalasan naman sa atin, alam naman na natin ito. Pero just a reminders na rin habang pinapanood nyo tong video na to, para at least kahit papano, huwag natin ito makalimutan. Ano po, paminsan kasi sinasabi nung iba, oh alam ko na yan. Pero at ito nga, umpisahan na natin ng mga basic tips na to. Pero before anything else, syempre mag-channel ID muna tayo. So tara, let's! At nagbabalik na tayo sa ating channel mga ka-traveler. So tara, bibigyan ko na kayo ng mga basic tips for a safety driving. So unang-una sa lahat, kailangan paghandaan muna natin ang well-being natin. Okay? So wag na muna nating intindihin yung ating sasakyan. Kasi ang ating sasakyan, kapag wala naman magmamaneho yan, either nakapark lang yan sa garahe ng inyong bahay or kung saan man, mas importante na pangalagaan muna natin ang ating sarili bago tayo sumabak sa pagmamaneho. So ang ibig ko sabihin dito mga ka-travelers is dapat magkaroon kayo ng parang fit na pangangatawan, fit na mentalidad din for awareness kung halimbawang babiyahin na kayo, di ba? Lalong-lalo na kung long driving yan, marami nga nagsasabi bago tayo sumabak sa pagmamaneho sa napakalayong lakbayin, ano po, dapat magkaroon kayo at least na 8 hours of sleep. So, di ba, para pagdating sa pagmamaneho, hindi kayo aantok-antok. Kasi kapag nagkaroon kayo ng sapat na tulog, at least kahit papano pagkagising nyo is kumbaga recharge kayo, maayos ang inyong pagmamaneho at ang inyong paglalakbay. Nice. And then tip number 2, dito na natin ngayon i-check yung well-being naman ng ating sasakyan. Siyempre, kung tayo nga bilang tao, nag-iingat din sa ating sarili, sa ating pangangatawan, dapat ganun din sa ating sasakyan. So i-check na natin yung mga brakes, kung okay pa siya, ang gulong, kung sapat ba yung hangin na nakapaloob dito, and then kung enough din ba yung brake fluid ng inyong sasakyan. Yan yung mga importanteng bagay na dapat nating may check sa ating sasakyan dahil ito yung madalas na nagkakaroon ng aberya. At least kahit papano kung okay yung inyong gulong, okay nga inyong mga brakes, so hindi naman kumakaltok yung makina ninyo, safe na safe ang pagmamaneho nyo mga ka-travelers. And then tip number 3, kung sakali man magka-aberya kayo sa daan, wag naman, meron dapat kayong mga tools na magagamit. So, check up nyo na rin yung mga tools nyo, yung mga ratchets ninyo, yung mga screwdrivers, yung mga yabi tubo, at kung ano-ano pang kailangan ninyo. Mga basic lang naman, okay na rin yon para kahit papano kung magkaroon man ng konting problema sa pagmamaneho ninyo is madali nyo na rin namang maayos yan. Lalong-lalo na kung meron kayong know-how sa pagkukumpuni ng inyong mga sasakyan. And then of course, syempre magkaroon na rin kayo ng enough gasoline sa inyong sasakyan. Mamaya naman pagtakbo ninyo wala na kayong gasolina, lalong-lalo na kung long driving kayo, di ba? So dapat paghandaan nyo na rin yan. And then, paghandaan nyo na rin, of course, dapat may RFID na kayo. So, may mga ibang drivers at mga ka-travelers tayo na hindi pa rin nagpapakabit or nagpapa-install ng RFID. Kaya pumipila pa rin sila dun sa cash payment sa toll gate. So, I highly suggest mga ka-travelers is magpa-install na kayo ng RFID para kahit papano, hindi na kayo, alam nyo yun, pipila-pila pa kayo sa cash ng toll gate na napakahirap dahil aberya pa yan at nagkukos pa ng traffic. At least kahit papano kapag nasa RFID lane na kayo, madali na lang din yung transaction. O, di ba? Makakaiwas pa kayo dun sa mahabang pila sa traffic. And then tip number 6 mga ka-travelers, dapat sa pagmamaneho ninyo, lalong-lalo na kung long driving, lagi kong sinasabi yung long driving madalas kasi nagkakaroon ng problema kapag long driving is yung antok. Ayan, yung sinabi ko na nga kanina sa tip number 1.
So hanggat maaari, kung kaya ninyo, lalong-lalo na kung family kayo nagmamaneho, is magkaroon kayo ng karelyebo. So kayo nang bahala mag-usap ng karelyebo ninyo kung gaano ka-frequent yung palitan ninyo, lalong-lalo na kung napakahabang driving yan. Ano po? Kasi kami, napansin namin ni Mrs. nung umuwi na kami from Bicol going to Manila, nagbus na lang kami. At napansin na rin namin yung bus na sinakyan namin is merong dalawang driver. So relyebo sila each and every time na magkakaroon kami ng stopover para kumain or mag-lunch. Kasi from Bicol to Manila, almost 12 hours yung naging biyahe namin eh. So napansin namin sa isang stopover, nagpalitan sila ng driver. Kasi nga naman sa ganong kalayong biyahe, nakakantok talaga mga ka-travelers. Kahit sabihin mong medyo nakapagkape ka na or medyo nakatulog ka rin kahit papano, lalong-lalo na kung halimbawa ang biyahe ninyo is sa gabi. Nakakantok talaga yung mga ka-travelers. Kailangan nyo ng karelyebo. Ngayon, tip number 7 naman, kung halimbawa namang wala kayong karelyebo at kayo lang talagang may alam sa pagmamaneho, pwede naman kayong mag-stop over sandali. Lalong-lalo na sa highway, may tinatawag dyan na lay-by na area. Ewan ko kung tama yung term ko, no? Pero may makikita kayong parang portion sa highway dyan na pwedeng mag-park saglit yung mga sasakyan para kahit papano makapagpahinga ng konti yung mga driver. Kasi kung antok na kayo mga ka-travelers, huwag nyo nang piliting imaneho. Hanggat maaari kung may makita kayong stopover area is pwede naman kayong tumabi at umidlip muna saglit. Para kahit papano makapag-recharge na kayo kahit sabihin natin mga 15 or 30 minutes. At least kahit papano meron kayong konting lakas na makapagmaneho after ninyong umidlip. And tip number 8 mga ka-travelers is dapat umiwas kayo sa mga malalaking sasakyan. Ang ibig ko sabihin dito mga ka-travelers, lalong-lalo na kung nagmamaneho kayo ng mga sedan or mga van, basta yung mga medyo saktong built lang na sasakyan, is umiwas na kayo sa mga trucks or buses or yung mga malalaking sasakyan. Kasi nga naman, lalong-lalo na yung nangyari sa SCTEX dito, di ba? Hindi naman natin alam yung pangyayari doon. Nakatulog daw, di umano, sa investigation, yung driver at bigla-biglaan na nga lang parang kumbaga naararo niya yung mga kasunod niyang sasakyan, di ba? So, hangga't maaari kapag ganun. Ako kasi personally, ito opinion ko na lang din kasi ako by experience, ayoko nung kumbaga yung nasa likod ko is mga truck or buses. Kasi ang nangyayari diyan kapag nagkaroon ng sudden stop sa unahan ninyo, lalong-lalo na yung bus na nasa likod nyo or truck is medyo dikit sa inyo, delikado yan. Hindi agad makakapaghinto yan, di ba? Kalaunan, baka madisgrasya pa kayo. So, hanggat maaaring makaiwas kayo sa mga ganong malalaking sasakyan or to make sure na lang mga ka-travelers, keep a safe distance. So, huwag kayong masyadong dikit sa kasunod ninyo sasakyan, lalong-lalo na bilang driver kasi yun yung isa sa mga tinuturo sa driving school eh. So, keep distance na lang kasi kapag masyado kang dikit, yari kapag nagkaroon na sudden stop, disgrasya ang aabutin nyo. And then tip number 9 mga ka-travelers, dapat aware kayo sa mga road signs kasi importante yan lalong-lalo na kapag sa gabi or kahit sa umaga, dapat aware talaga kayo sa mga road signs na yan dahil yan yung mga guide ninyo for us to remind us na mag-ingat sa pagmamaneho. Kung halimbawang one way lang yung binabagtas ninyo, meron naman yan nakalagay na sign na one way lang. At kung halimbawa no left turn, no right turn, alam niyo na yung mga basic stuff. Basta dapat lagi kayong, kumbaga, alisto sa pagtingin sa mga road signs. And tip number 10, mga ka-travelers, so napakalaga sa lahat. Above all, dapat is manalangin kayo, mga ka-travelers. Napakagandang guidance yan para ingatan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay. At yung pong maiksing vlog at tips na nai-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe, mga ka-travelers, sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time, mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.